Destined for big things nga talaga ang Malibu, California. Malalaking Hollywood stars at naglalakihang mansyon ang kadalasang nakikita dito. Pero bukod sa mga ito, kilala din ang Malibu dahil sa mga malalaki nitong sunog. Nahaharap naman ngayon ang mga bumbero sa panibagong brush fire na tumama sa Southern California sa loob lamang ng 3 linggo. Lumalagablab na apoy ang lumalamon sa kanilang komunidad ng Malibu. At habang umiinit ang panahon, mas kumakapal ang apoy. 2,000 ektarya ng kagubatan ang nasisira sa bawat 20 minuto. Lalo pang pinahirap ng matarik na daan ang pagresponde ng mga fire truck. Kaya mas lalong lumalaki ang apoy. Libo-libong residente ang nagsilikas dahil na rin sa takot. Pero may ilan na hindi nakatakas sa pagsik nito. Habang nilalamon ng apoy ang maraming kabahayan, sinubukang palamigin naman ng mga air tankers ang paligid upang kahit paano ay makapasok ang mga bumbero. Ibinagsak ng mga helicopter ang tubig at kemikal upang mapigilan ang paglakas ng apoy. Isa sa may naging malaking papel sa pagpigil ng paglakas ng apoy ang Sikorsky helitanker. Sa isang bagsakan ay mahigit 2,000 galon ng tubig ang bumabagsak sa apoy. Sa pamamagitan naman ng snorkeling hose, nakakaya nitong palitan ang nawalang tubig sa loob lamang ng 1 minuto. Pero patuloy na nahihirapan ang mga bumbero sa ibaba dahil sa dami ng tuyong kahoy. Isang uri ng pananim na tinatawag na chaparral ang isa sa naging dahilan para mas lumakas ang apoy. Pero para sa ilan, nagmistulang magandang panoorin ang malakas na wildfire. Ang ilang wildfire kasi, nagmimistulang ipo-ipo ng apoy na parang may sariling buhay. Nagulantang ang grupo ni Bill Miller nang biglang lamunin ng apoy ang kanilang tirahan at palibutan sila ng apoy. Pilit na lumabas sa lumiliyab na bahay sina Bill at agad na sumakay sa kanilang sasakyan, umaasang makakaligtas sa dilubyong nararanasan. Car started, went up, got about halfway up the driveway, and I realized I couldn't see anything. It was still so smoky and orange and flamey. And that's when I opened the door, and the flames got sucked into the car. I didn't know what to do. I didn't know whether to keep going or not keep going or what. You don't have a plan. Who the hell has a plan for dying? You don't have one. So you just do the best. Sinuong ni Bill ang malakas na sunog at apoy upang makapunta sa ligtas na lugar. Ilang kapitbahay ni Bill sinubukang patayin ng apoy pero sila'y nabigo. Dahil sa tulong ng isang bumbero at ilang otoridad, mabilis na naapula ang apoy. Isa namang taong may mabuting loob ang nagnais tumulong sa pagligtas ng isang bahay. Sa kabutihang palad, hindi tuluyang natupok ang bahay at ligtas naman ang taong nagsilbing bayani. Pero tila nawala na ng pag-asa ang marami dahil patuloy ang paglaganap ng apoy hanggang sa baybayin dagat. Inilabas na ng mga bumbero ang kanilang buong puwersa upang mapigilan ang paglaki ng apoy. Ang highway na lang ang nagsilbing ligtas na lugar para sa lahat. Patuloy na pagkapal ng usok at apoy. Nagdilim ang buong kapaligiran. Ilang araw na rin sinusubukang apulahin ng mga bumbero ang malakas na apoy. Pero tila nawawala na sila ng pag-asa dahil hanggang baybayin ay nakarating ang apoy. Sa pagdating ng gabi, mas lalo silang nahirapan. Hindi na maaaring gamitin ang mga air tankers dahil sa dilim ng kalangitan. Pero nakaisip ng isang paraan ang mga bumbero.
Apoy ang pinanlaban sa apoy. Sa ganitong paraan daw ay mauubusan ng puwersa ang wildfire. At kapag nagkasalubong na raw ang apoy, unti-unti nanghihina ang brush fire. Pero para ito mangyari, kailangang kikilos ang hangin papunta sa brush fire. Dahil kung hindi, mas lalong lalaki raw ang apoy. Buti na lang, sa pagkakataong ito hindi sila nabigo. Kasabay ng paghina ng wildfire, gumamit sila ng high pressure hose na kayang magbuga ng tubig hanggang 125 feet. Pero kailangang maging maingat ang mga bumbero dahil kapag nagkamali ng hawak ay maaring mawala sa kontrol ang high pressure hose. Maaring maging peligroso rin kapag mas lumakas ang hangin sa lugar. Pero matapos ang magdamag na pakikipaglaban sa apoy, muling nabuhayan ng mga bumbero sa paghina ng apoy. Nailigtas nila ang ilang bahagi ng bayan ng Malibu. Pero malaking bahagi nito ang natuto. At nang tuluyang maapula ang apoy, nakita na ang malaking epekto ng brush fire. 3 katao ang nasawi at halos 400 kabahayan ang nilamon ng apoy. Sa loob ng 2 linggong pagsiklab ng brush fire sa Southern California, mahigit 1,000 kabahayan ang tuluyang naabot at 200,000 ektarya ng mayamang lupain ang tuluyang nasira. Kasama sa nasunog na bahay, ang tirahan ni Bill at Judy Miller. Pero mas higit dito, hindi raw nila malilimutan ang nakakapangilabot na brush fire na kanilang nasaksihan. Mesmerize you. But man, when it slams into you, it's not like anything you can imagine. Or at least I couldn't. The noise you could hear, the roar of the fire, the roar of the wind. A lot of people would say that was the worst day of your life. This is the luckiest day of my life because I'd done enough dumb things that I probably should have died. And I got, at the end, the last thing that happened was the luckiest break I ever got. I got out. Bakit nahirapan ang mga bomberong apulahin ang sunog sa Yellowstone Park? Susunod na.